Inatake na rin ngayon ng local hackers ang webpage ng Intellectual Property Office of the Philippines bilang protesta sa Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasunod ito ng pagsira ng hackers kahapon ng 7 website ng iba't ibang ahensya kasama na ang external site ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagpakilala ang grupong nasa likod ng pag-hack bilang Anonymous Philippines. Sa mga mensahe ay iisa lamang ang kanilang ibig ipabot sa pamahalaan at ito ay ang pagbasura sa mga probisyon ng Cybercrime Prevention Act na inaprubahan lamang ng Pangulong Aquino kamakailan. Una nang sinabi ni Presidential Communications Secretary Ricky Carandang, hindi makakakuha ng simpatya ang ganitong uri ng vandalism. Ayon naman kay Lecerda, walang katuturan ang ganitong uri ng protesta laban sa pamahalaan. Mas mabuting ipakita umano ng harapan ng anumang reklamo imbis na idamay at pag-initan ang mga website ng gobyerno. Samantala, para naman sa ating Panahon TV Express, live mula sa Pag-asa DOST, balikan po natin sa April Enerio. April? Yes, Audrey, sa lagay ng panahon natin ngayong Biyernes, ang Calayan, Babuyan at Batanes Group of Islands na kasalukuyan ay nasa public storm warning signal number 2 at 3 ay makakaranas ng masungit na panahon. Habang ang Ilocos Norte, Cagayan at Apayao ay makakaranas naman ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin at kasalukuyan ang may signal number 1. Ang Mimaropa makakaranas ng occasional moderate to heavy rains at thunderstorms, habang ang Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas naman ng paminsan-minsang light to moderate rains at thunderstorms. Dito naman sa Mindanao, makakaranas lamang sila ng mga dagliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantala, inaasahan naman na lalabas na ng PAR si Bagyong Lawin sa ating PAR na ating area of responsibility bukas ng umaga. Yan po ay ayon kay Pag-asa weather forecaster Hener Kitlong. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Okay, so Audrey, kakapasok lang nitong isa pang Twitter ng Pag-asa, 8:55 a.m. Ayon dito, may light to moderate rains na may paminsan-minsang heavy rains dyan sa northern portion ng Occidental at Oriental Mindoro na maaaring magtagal sa loob ng ilang oras pa. Yan nga ay ayon sa Twitter ng Pag-asa, kakapapasok lang yan. Kaya ayan, naihabol natin. Yet po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Tandaan, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si April Enerio para sa Panahon TV Express. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, April Enerio. Samantala, formal nang bubuksan sa mga motorista ang Araneta Underpass sa Quezon Avenue matapos ang higit isang taong construction nito. Ayon sa Department of Public Works and Highways, Public Information Officer Elizabeth Pilorin, magkakaroon muna ng pagbasbas na mamayang alas 9 ng umaga at susundan naman ng seremonya alas 11 ng umaga na pangungunahan mismo ng Pangulong Aquino. Sa record ng DPWH, napaaga umano ng 100 araw ang pagtatapos ng proyekto na sinimulan noong Hunyo ng nakaraang taon at nagtapos ngayong Setyembre. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik po ang PT Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Goriseta.